Natapos na naman ang isang pamamahala sa Amerika at yan nga ay ang nakaraang Trump administration at ngayon ay may bago muling pamamahala under Biden administration at makalipas lamang ang 4 na taon, matatapos muli ang pamamahalang ito. Ganito po ang anumang pamamahala o kaharian dito sa lupa, sa ayaw at sa gusto mo, matatapos at matatapos ito. Ngunit hindi ganito ang pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Nang siya'y minsang umupo sa kanyang trono, ito ay hindi magwawakas. Ito ay hindi matatapos. Pansinin niyo, sinabi sa Revelation chapter 11 verse 15, at hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan paman. Ngayon, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay naghahari na ngayon at ang kanyang kaharian ay pangwalang hanggan, walang katapusan, ano pang ibig sabihin nito sa atin ngayon bilang isang iglesia? At yan marahil ang mahalagang tanong na ating mahalagang maintindihan sa ating mensahe ngayong hapon. Kaya iniimbitahan ko kayong buksan inyong mga Biblia muli sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6. Ang ating teksto ngayon ay talatang 10. Basahin natin mula talatang 9. Ito po sinasabi, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Ay inaayunan ko ang pagtingin dito ni Augustine at ni Martin Luther and other saints in history in the past na wala daw pinakamagandang bahagi sa Bible kundi ang the Lord's Prayer. At talagang napakaganda ng panalangin ito na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nakita natin nung nakaraang linggo na bagaman ang Diyos ay isang napakataas na Diyos, isang banal na Diyos na parang hindi mo kayang abutin, ngunit pwede nating lapitan sapagkat siya'y ating Ama at tayo'y kanyang mga anak at wala ng relasyon ang hihigit pa dyan. Sa pangalawang bahagi na itinurong panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ito ay patungkol pa rin sa Diyos at ito ay may kaugnayan naman sa kanyang kaharian. So talagang napakaganda ng panalangin ito. Alam nyo, ngayon ko lang ito napag-aralan at talagang ako mismo ay nasabi ko kung gaano pala kaganda at kung loloobin ng Panginoon na matapos natin itong buong Lord's Prayer na to, nawa ay talagang ma-appreciate natin yung ganda ng panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ay matapos niya nga na ituro kung paano natin dapat lapitan ng Diyos at yun ay dapat may pagsamba, itinuro naman dito kung paano natin kung paano yung dapat nating maging kaisipan, ano yung dapat nating maging kaisipan patungkol sa kanyang kaharian. Ipinakita dito na dapat daw ang ating mga kaisipan ay okupado ng kaharian ng Diyos. Ipinakita dito na maging sa kaharian na ito ng Diyos, ang sinasabi ng Panginoon, mangyari ang kanyang kalooban. So mapapansin nyo na ito'y panay sa Diyos. It's all about God. Nabanggit ko na itinuro din dito ng Panginoon yung patungkol sa ating mga pangangailangan at kung loloobin nga ng Panginoon, yan ay sa isang linggo na. Ngunit bago yan, bago yung para sa atin, ang Diyos muna. Sa katunayan, kahit pa nga ang mga panalangin na may kaugnayan sa ating mga pangangailangan, ito ay para pa rin sa Diyos. Ito ay para pa rin sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. So kumbaga, pinapakita dito na pagdating sa pananalangin, anuman ito, anumang uri ito, yan man ay patungkol sa Diyos o patungkol sa atin, ay yan ay dapat lahat
ay nakuukol sa Kanya para sa Kanyang kapurihan at kalwalhatian lamang. Ngayon, patungkol sa bahaging ito na itinuro ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, patungkol sa kaharian ng Diyos, alam natin na ito ay nangyari na nung minsang pumarito ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Ngunit hindi pa ito ganap. Ibig sabihin, ito ay nagpapatuloy pa at isang araw nga ito ay gaganapin niya sa Kanyang muling pagparito. At dahil ang mga bagay na ito ay hindi pa nga nangyayari, ibig sabihin lang niyan ay meron pa tayong bahagi o meron pa tayong dapat gawin sa kaharian na ito. Kaya ito po yung aking mensahe. Ang kaharian ng Diyos na natupad kay Jesucristo ay nagpapatuloy at ipinagpapatuloy sa pamamagitan ng iglesia. Ang kaharian ng Diyos na natupad kay Jesucristo o dumating kay Jesucristo ay nagpapatuloy at ipinagpapatuloy sa pamamagitan ng iglesia. Alam natin na bago nagministeryo ang ating Panginoong Jesucristo ay si Juan Bautista muna ang nagministeryo. At ang naging ministeryo nga ni Juan Bautista ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Siya nga yung tinatawag na the forerunner of Christ. Pansinin niyo yung sinabi sa Mateo 3, kabanatang 1 hanggang 3. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ng propeta Isaias ng kanyang sabihin, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So, ipinapakita dito na kahit nung panahon ni Juan, ay hindi pa dumadating ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, from the time of the Old Testament until John the Baptist, wala pa noon ang kaharian ng Diyos. At yan niya ang naging ministeryo ni Juan Bautista, ang i-introduce ang kaharian ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin nito na hindi pa naghahari ang Diyos noon. Sa umpisa't-umpisa pa lamang at the beginning of His creation, ay nadoon na, naghahari na ang Diyos. Ngunit ang tinutukoy natin dito ay walang iba kundi spiritual na kaharian. At ito nga ay nag-umpisa nang ang ating Panginoong Jesucristo ay magpakita sa madla in His public ministry. Pansinin niyo ang sabi sa Mark chapter 1 verse 14 to 15. Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So dyan malinaw na nagumpisa ang kaharian na ito ng Diyos formally nung mamatay nung makulong o papugutan ng ulo si John. Diyan parang natapos yung ministry ni John at nung mag-umpisa namang magministeryo ang ating Panginoong Jesucristo. So formally, ay doon nag-umpisa yung kaharian ng Diyos. At dito makikita natin, nung mag-umpisang magministeryo ang ating Panginoong Jesucristo, ay nag-umpisa na rin sumulong o mag-advance ang kaharian na ito ng Diyos. Kaya nga lang, natapos din ang gawain na ito ng ating Panginoong Jesucristo at yun nga ay nung siya naman ay mamatay sa krus. Ngunit gaya ng alam natin na matapos na siya muling mabuhay mula sa mga patay, after 40 days, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at doon ay babalik na sa kanyang ama ay iniatas niya sa kanyang mga alagad na ito ang gawain na kanyang iiwanan. At yan ay napakalinaw sa Matthew chapter 28. Kaya dito ay may dalawang bagay na mahalagang makita tayo para sa pagpapatuloy at para sa kaganapan ng kaharian na ito ng Diyos. Una, handang gumawa sa kaharian ng Diyos. Handang gumawa sa kaharian ng Diyos. At pangalawang bagay, handang pasakop sa kalooban ng Diyos. Handang pasakop sa kalooban ng Diyos. So, unang-unang bagay na mahalagang makita natin dito
handang gumawa sa kaharian ng Diyos. Muli nakita natin na natapos nga ang gawain na ito ng ating Panginoon sa lupa. At iyon ay pinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad na kalaunan ay tinawag niyang mga apostol. Ngayon dahil wala na rin ang mga apostol na ito, ay ibig sabihin lang niyan ay naiwan sa iglesia ang gawain na ito. At marahil ang tanong lang ay, handa ba tayo na gawin o ipagpatuloy, isakatuparan ang gawain na ito na iniwan ng Panginoon? Yan marahil ang tanong sa atin na sa church. Itinuturo sa atin dito na ang kaganapan ng kaharian ni Kristo ay nakasalalay sa pagsisikap o sa paggawa ng iglesia. Ibig sabihin, kung walang gagawin ng iglesia, ay wag din tayong umasa na magkakaroon ng kaganapan ang kaharian na ito ni Kristo. Hindi naman ibig sabihin nito na sa ating talagang mga kamay nakasalalay ang kaganapan ng kaharian na ito ni Kristo. Hindi po. Ako po'y naniniwala na kahit ang isang iglesia ay hindi maging matapat sa mandato na ibinigay sa kanya ng Diyos, ng Panginoon, magkakaroon pa rin ng kaganapan ang kaharian na ito ni Kristo sapagkat siya'y soberanong Diyos. Sa katunayan, nakita nga natin kanina sa aklat ng Revelation na siya ay naghahari na ngayon at ang kanyang kaharian na ito ay pangwalang hanggan, hindi mabubuwag. Ngunit dito ay pinapakita na tayo ay instrumento para sa kaganapan ng kaharian na ito ni Kristo. At itinuturing nga nating napakalaking pribilehiyo na maging kasangkapan sa kaganapan ng kaharian na ito ni Kristo. Naisip ko nga lang kung bakit makalipas lamang ang 40 araw, ay kinailangan na agad na bumalik ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Parang pumasok lang sa isip ko na hindi ba po pwede rin naman siguro mangyari na bago siya bumalik sa kanyang Ama ay talagang tapusin na niya yung gawain, na ganapin na niya yung kanyang kaharian dito sa lupa. Bakit 40 araw lamang ay bumalik na siya agad sa kanyang Ama? Ngunit hindi ba lalong mas mabuti na tayo ay maging kabahagi sa kaganapan ng kaharian na ito ni Kristo? Hindi ba lalong mas maluwalhati yon? And again, marahil ito yung hamon sa atin bilang isang iglesia, kung paano tayo susunod, magiging matapat sa mandatong ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong mga pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong mga pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yan ang dahilan kung bakit nagsugo tayo ng misyonaryo sa Thailand. Yan ay sa paniniwala na tayo ay instrumento para sa pagsasakatuparan ng kaharian na ito. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong iba't ibang ministeryo na ginagawa sa iglesia. Prison Ministry, Reformed Campus Ministry, KSN, at marami pang iba. Yan ay sa paniniwala na ang lahat ng yan ay pwedeng makapag-ambag sa pagsasakatuparan ng kaharian na ito ni Kristo. At magpasalamat nga tayo sa Panginoon na sa kabila na nasa ganito tayong sitwasyon, may pandemya, ngunit nakakapagpatuloy tayo. Grabing pasasalamat meron tayo mga kapatid sa Panginoon. Bagaman nag-lockdown tayo, pero hindi nag-lockdown ang ating mga gawain totally. Ay muli, naisip ko lamang na kung nag-umpisa kaya, nung mag-umpisang mag-lockdown tayo ng March, ay na-lockdown na rin tayo totally. Lahat ng gawain natin sa iglesia,
Especially siguro yung ating mga gawain pagkalinggo, medyo hindi ko ma-imagine. Ngunit sa kabila niyan, tayo nakapagpapatuloy ang gawain ng iglesia na isusulong ang kaharian ni Kristo. At yan ang dapat maging unang-una sa atin, maging unang-unang concern ng iglesia, ang pagsusulong ng kaharian ni Kristo. At kung minsan lang, dyan sumasala ang mga iglesia. Kung minsan sa iglesia may nabibigyang prioridad ang mga bagay na hindi dapat bigyang prioridad. Kung minsan sa iglesia may kanya-kanyang pagsusulong ng kaharian, ng sariling kaharian. Kung minsan sa iglesia may kanya-kanyang agenda. Kung ano ang gusto ng isa, yun ang masusunod. Kung ano ang gusto ng isa, yun ang dapat makapangyari. Hindi po pwede ang ganyan sa iglesia. Ang pangunahin sa iglesia ay ang pagsusulong ng kaharian ni Kristo, hindi ng sariling kaharian, hindi ng iyong agenda. Sa iglesia, normal na nagkakaroon ng mga pagpaplano, ngunit iyan ay para pa rin sa pagsusulong ng kaharian ni Kristo. Hindi tayo nagpaplano para isulong ang kanya-kanya nating kaharian. Hindi tayo nagpaplano para sa kanya-kanya nating adhikain o interes. Yan ay para pa rin sa adhikain o interes ng kaharian ni Kristo. Bahagi ng pagpaplano ay ang usapin ng salapi. Ngunit kahit ang usapin ng salapi, iyon ay nakatuon, naka-align sa pagsusulong ng kaharian ni Kristo. At ganyan mo rin tignan kung bakit ka nagbibigay sa iglesia. Hindi ka nagbibigay sa iglesia para sa iyong sariling interes, para sa iyong sariling kaharian. Kung minsan may ganyan, ngunit hindi marapat yan sa iglesia. Kung minsan may mga tao sa iglesia na kaya ako magbibigay, ay para isulong ko kung ano yung gusto ko. Ang lahat ng ating ginagawa sa iglesia ay dapat nag-aambag sa pagsulong ng kaharian ni Kristo, ng kaganapan ng kaharian ni Kristo. Nabanggit kita rin kanina, kung minsan sa iglesia may politika para kay Pablo, para kay Apolos, para kay Kristo. Kung minsan, nangyayari din yan sa iglesia. Ay kung ganyan ang iiral sa iglesia, ay sa halip na pagsulong, ay pagpigil pa sa kaharian ni Kristo ang mangyayari. Hindi marapat yan sa iglesia. Sa isang gobyerno o sa isang pamahalaan, Pilipinas man yan o Amerika, lagi yang may oposisyon. Laging may umiiral dyan na pagsusulong ng kanya-kanyang interes. Yan ang isang gobyerno. Yan ang isang marahil kaharian. Ngunit sa iglesia, hindi marapat yan. Sa iglesia, dapat meron lamang isang hangarin at isang layunin. Kaya hinahamon kita na maging hangarin mo o maging hangarin ng bawat bahagi ng iglesia ang pagsusulong ng kaharian ni Kristo, hindi ng iyong sariling kaharian. Huwag kang umakto sa iglesia para sa sarili mong layunin. Huwag kang umakto sa iglesia para sa sarili mong interes. Huwag tayong umakto sa iglesia na makapipigil sa pagsusulong ng kaharian ni Kristo. Umakto tayo sa iglesia sa paraan na makapagsusulong nito. Walang kabilang sa kaharian ni Kristo
ang hindi kabilang sa pagsusulong nito. Yan ang sinabi ni Spurgeon, it is the whole job of the whole church to preach the whole gospel to the whole world. Yan daw ang tungkulin ng buong iglesia, ang ipangaral ang buong ebanghelyo sa buong mundo. Ang tanong, kabahagi ka ba sa tungkuling ito? Alam nyo, isa sa mga tanda ng muling pagparito ng Panginoon ay kapag daw na ipangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Matthew chapter 24 verse 14. Ang tanong, kabahagi ka ba sa kaganapan nito? Nababanggit ko sa inyo itong ginawang pag-aalyansa noon ng mga evangelicals and Catholics na tinawag ng evangelicals and Catholics together. Hindi natin inaayunan ng ganitong alyansa, ngunit alam nyo, napakaganda po sana ng layunin o ng motibo ng pagsasanib persang ito. Yun ay walang iba kundi isulong ang kaharian ni Kristo. Ang major sa kanilang goal dyan ay sa usapin ng ebanghelismo. At dahil nga hindi tayo umaayon sa ganyang mga pagsasanib persa, ibig sabihin lang noon ay tayo lamang na tunay na iglesia o yung tinatawag na iglesia ni Kristo, tunay na iglesia ni Kristo ang inaasahan sa pagsusulong nito. Muli, kabahagi ka ba sa bagay na ito? Yan yung unang bagay na mahalagang makita natin dito, handang gumawa sa kaharian ng Diyos. Pangalawang bagay, handang pasakop sa kalooban ng Diyos. Mapapansin nyo na matapos niyang sabihin, Thy kingdom come, agad-agad ay sinabi, Thy will be done. Diyan gusto lang ipakita sa atin na pagdating sa kaharian ng Diyos, ay dapat ang kalooban pa rin niya ang mangyari. Dapat kalooban pa rin niya ang masunod. Hindi naman po siguro po pwede na kalooban ng Diyos, ay tapos kalooban ng tao ang mangyayari. Hindi naman po siguro po pwede ang ganon. Tinuturo sa atin dito na pangunahin sa iglesia ang pagpapasakop o pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa sarili. Ganyan mo tingnan ng iglesia. Nabanggit ko kanina kung minsan sa iglesia may pagsusulong ng kanya-kanyang kaharian, ng kanya-kanyang agenda. Hindi po pwede ang ganyan sa kaharian ng Diyos. Dapat ang nangyayari sa kaharian ng Diyos ay ang kalooban mismo ng Diyos. Ang sabi diyan, Thy will be done on earth as it is in heaven. So makikita natin kung ano daw yung kagustuhan ng langit. Yun ang dapat mangyari sa lupa at hindi kabaliktaran. At kung minsan na yan ang nangyayari sa iglesia, kung minsan ang langit ang gusto nating pasunurin sa atin, kung minsan ang Diyos ang gusto nating pasunurin sa atin, ay hindi po pwede ang ganun. Kung anong nais sa atin ng Diyos, doon tayo, susunod lang tayo. Hindi kabaliktaran, hindi po pwede sumunod ang ama sa kanyang anak. Bagaman tayo ay merong napakalaking o napakagandang pribilehiyo sa Diyos, siya'y ating ama, ngunit sino ang dapat masunod? Ang anak ba o ang ama? Hindi po pwedeng baliktad. At diyan ko rin nais tawagin ng pansin sa iyo na hindi pa nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang nais sa iyo ng Diyos ay magpasakop sa kanyang kalooban. At anong ibig sabihin ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos? Iyon ay ang pagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Sa pamamahala ni Kristo.
Kung hindi ka magpapasakop sa pamamahala ni Kristo, isang araw ay gaganapin niya ang kaharian niyang ito, papaano kung hindi ka kabilang sa kaharian na ito? Pansinin niyo, sabi sa Mateo 13, talatang 40 hanggang 43, kaya't kung paanong tinitipo ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, kung gayoy magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Nais kong pakinggan nyo rin na sinabi sa Mateo 25, talatang 31 hanggang 34, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ng mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang kanyang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ay, napansin nyo ba yung pagkakaiba ng kalalagyan pagdating ng panahon? Paghihiwalay yung hindi kabilang sa kaharian ni Kristo at yung mga kabilang dito. Paghihiwalay yung tupa. Ihiwalay sila sa mga kambing. Ang apila ko sa iyo, magpasakop ka sa paghahari o pamamahala ni Kristo. At kung sa mga hindi pa kabilang sa kaharian ni Kristo ay hinihingi na magpasakop sa kalooban ng Diyos, lalo na sa mga kabilang nito, sa atin. Ang kabilang sa kaharian ni Kristo ay dapat masunurin sa kalooban ng Diyos. Walang kabilang sa kaharian ni Kristo ang hindi masunurin sa kalooban ng Diyos. Nabanggit ko kanina yung patungkol sa isang pamahalaan, ay sa isang pamamahala, sa isang kaharian, ay walang ibang nasusunod kundi ang pinuno, ang presidente o ang isang hari. Ay ganyang kaganda ang larawan na ipinapakita sa atin dito bilang isang iglesia. Kaya yan yung hamon sa atin, maging iglesia tayo na mapagpasakop sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating sariling kalooban. Alam nyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay naging matagumpay lamang sa kanyang naging misyon sa lupa hanggang sa kanyang misyon sa krus. Yun ay dahil unang-una naging masunurin siya sa kanyang Ama, sa kalooban ng kanyang Ama. Kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi naging masunuri sa kalooban ng kanyang Ama, walang kaligtasan. Kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi hinarap yung pagdurusa sa krus, tayo ang magdurusa sa impyerno. Mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa isang layunin o para sa isang misyon. At kung minsan ang pagsunod din sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na pagdurusa. May kaakibat na mga pagsasakripisyo. At ang napakaganda ng halimbawa niya ay una ay mga alagad mismo, ang mga apostol mismo, sila man ay hinagupit. Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi naging hadlang yun. Hindi yun ang pumigil sa kanila
Acts chapter 5 verse 29, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. At ganyan din ang naging karanasan ng pinakahuling apostol na si Apostol Pablo. Nung siya'y humaharap na sa patungong Jerusalem, sinabi doon ng propeta Agabus na ang may-ari ng belt na ito, tinanggal niya kay Pablo, ay magdurusa sa Jerusalem. Ay sabi ng kanyang mga kasama ay, huwag ka nang tumuloy pa ng Jerusalem. Pansinin niyo ang sabi ni Pablo. Acts 21 verse 13 to 14, then Paul answered, what are you doing? Weeping and breaking my heart, for I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And since he would not be persuaded, we ceased and said, let the will of the Lord be done. Kahit ang mga kasama niya ay nagpasakop din sa kalooban ng Panginoon. At marahil ang pinakamagandang halimbawa na niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sa kabila ng pagdurusa na kanyang kakaharapin sa krus, ang sabi niya, not my will, but yours be done. Gaano tayo handang magpasakop sa kalooban ng Diyos? Kanina, sa ating mensahe, napakahalaga ng pagpapasakop sa mga pinuno ng iglesia. Ay kung napakahalaga at marapat lamang yung bagay na yan, lalo sa Diyos. Kumusta ang Grace Baptist Church Los Baños? Sa bagay na ito, napakaganda ng ating inawit kanina. 4 na linya yata yun, ay lahat doon may tumutukoy na patungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi doon, buksan ang ating mata, ating taenga, isip, upang makita ang kanyang kalooban. Kahapon sa prayer meeting, malinaw ang kalooban ng Diyos, ito salita ng Diyos, ngunit may preference or meron na talagang gustong mangyari. Pwedeng mangyari ito kahit sa sino man sa atin dito sa iglesia. Alam niyo, isang bagay na nakakahanga sa mga Kristiyanong martir sa kasaysayan ay yung sa kabila na ang naghihintay sa kanila ay tiyak na kamatayan, ngunit dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, hindi nila inalintana ang mga bagay na yon. At marahil ang isa lang napakagandang halimbawa niyan ay walang iba kundi si Polycarp, the disciple of John. Alam niyo, kung gugustuhin ni Polycarp, pwede niyang matakasan yung tiyak na kamatayan noon. Sapagkat nung panahon na siya ay tinutugis na noon, siya ay pinaghahanap na noon, may pagkakataon siyang makatakas sa pamamagitan ng sa bubungan. Pero hindi niya ginawa yun. Sa halip, ang sabi niya, ang kalooban ng Panginoon ang mangyari. The will of the Lord be done. Marahil malayo namang mangyari sa atin ang bagay na yan, ang mga naranasan ng mga Kristiyanong martir noon, ngunit para sa pagpapatuloy at pagsulong at kaganapan ng kaharian ni Kristo, masasabi po ba natin ang ganyan? The will of the Lord be done. Tayo mo na lang.
O dakilan namin Diyos, aming Ama, salamat po sa paalala muli ng iyong mga salita. Papasalamat kami na ang aming Panginoon ay nakaluklok na ngayon sa kanyang trono at ang kanyang kaharian ay mananatili, hindi matatapos. Ito ay pangwalang hanggan. Ngunit kita namin ang katotohanan na inyo pang gaganapin ang kaharian niyong ito sa iyong muling pagparito. At dahil dito, nakita namin na may mga bagay pa kaming dapat gawin sa inyong kaharian dito sa lupa. At nawa bilang isang iglesia ay tunay na hangarin namin ang maging kabahagi sa pagsusulong ng kaharian na ito. Nawa o Diyos ay alisin niyo sa amin ang mga makasariling kaisipan o motibo para lamang sa sariling interes, para lamang isulong ang sariling kagustuhan. O Diyos, kinikilala namin na tunay na kami mga makasalanan pa, kami mga mahihina, hindi pa perfect ang church, may kanya-kanya kaming mga kaisipan at damdamin. Marahil may mga kanya-kanya kaming gusto na mangyari sa iglesia. Ngunit Panginoon, nawa, bilang kabahagi ng kaharian na ito, ay pahalagahan namin kung ano ang iyong ginugusto sa kaharian na ito. Nawa ay pagpalain niyo mga simpleng gawain namin na naisasakatuparan sa iglesyang ito, lalo na sa panahong ito. Nagpapasalamat kami na kahit sa mga limitadong paraan ay patuloy pa rin na ipapangaral ang iyong ebanghelyo. Patuloy kami na nakakapagtipon pagkalinggo. Tunay na napakalaking biyaya niyo ito sa amin at upang makita namin at maunawaan ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At nawa nga ay tulungan niyo kami na maging mapagpasakop sa kalooban niyo, O Diyos. Nawa ay huwag niyong hayaan ang aming mga sariling damdamin ng patuloy naming pairaling. Mahabag ka sa amin, O Diyos. Nawa gaya ng mga apostol, gaya ng mga nakita naming mga tao sa kasaysayan kung papaano hinangad na pasakop sa iyong kalooban, maging lalo higit ang aming Panginoong Kristo ay maging modelo namin sila na dapat naming sundan. Panginoon, salamat po sa paalalang ito sa amin at nawa ikaw rin ang mangusap sa mga tao na hindi pa nagpapasakop sa iyong kaharian, sa pamamahala ng aming Panginoong Kristo. Nawa makita nila ang kahabag-habag na kahihinat na nila kung hindi sila kabilang o wala sila doon sa loob ng kaharian na yon. Nawa ay kilusin niyo ang kanilang mga puso at nawa nga ay gaya ng paghiwalay sa mga tupat kambing, sila man ay makasama namin, Panginoon. Kasama ng mga tupa na kung saan ay may mga nakalaang kaharian na iyong inihanda bago pa man itatag ang sanlibutan. O aming Diyos, salamat po sa mga oras na to. Naway ko ang aming tunay na nasamba at naluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, po ang aming mga samot panalangin. Amen.